Sabi ng biyenan ko, lahat ng anak kong yan sa akin yan dumede. Sabi ko, anong magagawa ko kahit nga pigain ko walang lumalabas? Sabi ko, siya yung sumipsip baka sakaling may lumabas. Dagdag niya pa na, at ikaw na babae ka, tinitiis kami ng anak ko para lang sa inyo ng anak mo. 5 years na kami ng kalibin ko at may isa kaming anak na 6 months na ngayon. Nung unang pakilala sa akin ng kalibin ko sa mother-in-law ko ay super nice. Super bait nila sa akin. Pero one time, merong birthday sa side ng kalibin ko. Kumakain kami ng kalibin ko nang biglang sinabi sa akin ng father-in-law ko na ang lakas mo namang lumamon. And then nag-smile lang ako at kunwari hindi ako nasaktan. Pinalipas ko yon and then lumipas yung taon, ayun na nga nakulong yung daddy ng asawa ko. Kinausap ng mother-in-law ko yung kalibin ko na baka po pwedeng siya muna yung magtrabaho. Sinagot siya ng kalibin ko na, sige ma, basta tumulong ka din. Kasi 38 pa lang naman yung mother-in-law ko at may 4 pang kapatid yung ka-live-in ko. Pero malalaki naman na sila at ang bunso ay 10 years old na ngayon. Noon ay okay lang sa akin kasi hindi pa naman kami magka-live-in that time. But after 4 years ng relasyon namin, nagsama kami dahil nalaman ko na buntis ako. Alam to ng buong family niya at ang family ko, tag-usap kami na maglilibi na muna kami. Total naman ay buntis na nga ako. At napagkasunduan namin na tutulong pa rin naman yung ka-live-in ko sa kanila, pero hindi na ganun kagaya ng dati. Na kailangan tumulong din sila kasi yung sumunod sa kanya ay nasa tamang edad na rin naman. Pwede nang magtrabaho. Ilang beses ring sinabihan ng ka-live-in ko na magtrabaho yung mother-in-law ko dahil nga kailangan din namin mag-ipon. Pero never talagang nagtrabaho yung mother-in-law ko. Wala din kumikita sa kanila kaya naman yung ka-live-in ko lang yung inaasahan. Arawan kasi ang sahod ng ka-live-in ko at nag-start ang work niya ng 4 PM to 4 AM ng madaling araw na. One time may nag-udyok sa akin na i-open yung account ng ka-live-in ko. At nung nabuksan ko, gantong-ganto yung eksaktong sinabi ng mama niya. Ibili mo ng almusal yung mga kapatid mo tapos ibili mo ako ng ulam. Gusto ko ng isaw ng baboy, ayoko ng bitoka ha. Tapos dagdagan mo yung bigay mo, bibili ako ng super kalan kasi naubos na. Pinagsawalang bahala ko yun pero nang sumunod na araw ay nagchat ulit yung biyenan ko. Uwian mo ako ng pares tapos yung mga kapatid mo uwian mo rin ng pandesal. Tapos bumili ka ng ulam, wag ang isda ha kasi nagsasawa na ako. Doon na nga ako, nag-init ang ulo. Binaliwala ko pa rin yun hanggang sa nanganak na nga ako. Nagsabi ako sa biyenan ko na, tita gusto mong sumamang magsundo sa akin. Pero ang sagot niya sa akin sa bahay na lang daw siya pupunta. Pag uwi ko ng bahay, ayan na naman yung biyenan kong babae. May chat na naman na, pag uwi mo, bili mo ako ng almusal, tsaka yung mga kapatid mo. Huwag pares ha, kasi nagsasawa na ako doon. Tsaka yung gasol ubos na. Bigyan mo rin ng baon yung mga kapatid mo. At dagdagan mo naman yung binibigay mo sa akin. Doon na naman uminit yung ulo ko at sinabi ko na yun sa ka-live-in ko na parang sobra na yata. 500 na daily yung pambili mo ng foods nila tapos pera pa yung baon ng mga kapatid mo. Pera pa yung mga pasingit nila na parang sumosobra na yata. Ang sabi lang sa akin ng ka-live-in ko ay kakausapin niya na mag-work na nga yung biyenan ko para makatulong naman. Sobrang sama na ng loob ko sa kanila kasi yung ka-live-in ko, ang pasok niya dapat ay 4 PM pero pinapapasok siya ng 1 PM para yung 3 hours na OT niya ipandagdag bigay sa mama niya. Pero yung mama niya umiinom lang maghapon, magdamag. Doon na ako nagsalita sa mama niya. Sabi ko, tita baka naman po pwedeng mag-work ka para may panggastos kayo at para din may extra kayong pera. Ang sagot niya sa akin kesyo kaya naman daw ng anak niya. Sabi ko, tita kasi nagrereklamo na sa akin yung anak niyo. Sobrang puyat at pagod na niya. Minsan hindi na niya nga kinakaya. Ang sabi sa akin ng biyenan ko, ginusto niya yan. Hindi ko yan inuobliga yan na magbigay. Pero sa totoo lang, kapag hindi nakakapagbigay yung ka-live-in ko ng pera sa kanila, sinasabihan nila na walang kwenta. Walang utang na loob at pabaya na kesyo sila yung natitiis. Tapos sasabihin na binibili namin yung mga gusto namin. Nung buntis nga ako, sinabihan niya ako ng harap-harapan na, anak ba talaga yan ang anak ko? Kasi mabilis yung pangyayari. Sinagot ko siya ng, opo, siya po yung ama. Tita, sa 4 years namin, masyado pa bang mabilis yon? Hanggang sa nagkasagutan na nga kami kasi may nalaman pa ako na may matandang naghahunting sa ka-live-in ko kasi ang tagal na daw ng utang ay hindi daw maalam magbayad. Kaya naman kinumpronta ko yung ka-live-in ko at ang sagot niya sa akin ay hindi naman daw siya nangungutang. Kaya agad ko rin kinumpronta yung matandang nagpautang at ang sabi yung mama daw ng ka-live-in ko yung kumukuha ng pera. At ang sabi sa ka-live-in ko daw yun. Nalaman ko rin na overbali na daw yung ka-live-in ko na nasa 20k plus na raw. Sa loob daw yun ng buong taon. Nagulat kami ng ka-live-in ko kasi inaasahan namin ay malaki yung makukuha niya sa mga tip nila. Pero lahat pala yun ay nabali na ng mama niya. Kaya naman tinanong ko yung biyenan kong babae nung time na yun at ang sabi niya sa akin, sino ka ba? Bakit ka nangengealam? Hindi ikaw yung nagtatrabaho kaya huwag kang magsalita dyan dahil ni minsan hindi kami umasa sa'yo. Kaya naman sinagot ko siya nun ng, oo nga po, hindi nga sa akin nanggagaling yung pera na yan pero
pero magkasama na kami sa iisang bubong ngayon na kapag ba may nangyari sa asawa ko, matutulungan nyo ba kami? Ikaw hindi ka naawa sa anak mo, maghapon magdamag nagtatrabaho, ikaw naman nagiinom ka maghapon magdamag. Tapos kapag day off yung anak mo, nagagalit ka pa. Isang araw ay nagipit kami kasi nagka-allergy yung baby ko sa gatas na medyo may kamahalan yung pinalit. Isinisisi sa akin ng biyanan ko yun. Ang sabi niya sa akin, ikaw ang may kasalanan niyan. Yung mga anak ko lahat yan sa akin yung dumede. Ang sabi ko, ano bang magagawa ko? Kahit nga pigain ko, walang lumalabas. Kaya't ang sabi ko sa kanya, sige ikaw yung sumipsip dito, baka sakaling may lumabas. One time pa na last money na yung hawak namin ng kalivin ko at tumawag na naman yung biyanan ko na wala daw silang panggastos. Sabi ko sa asawa ko na sabihin muna sa mama niya na nakabudget na yung pera namin. Pero ayaw pumayag ng biyanan ko na kesyo gutom na daw yung mga anak niya. Pero yung kalivin ko na sana'y pambili ng gatas ng anak ko, ibinigay pa sa biyanan ko. Kaya't sinabihan ko yung biyanan ko na last money na namin yan, pambili sana ng gatas. Yung mga anak nyo makakatiis pa yan ng gutom or gawan nyo ng paraan kasi anak nyo yan. Pero yung anak ko, baby pa, ilang buwan pa lang, hindi pa makakatiis ng gutom to. Pero sa akin pa rin isinisi ng biyanan ko yon. Sabi niya, ikaw kasi namimili ka pa ng gatas. Ang mahal ng gatas kaya kayo nahihirapan. Ikaw babae ka, tinitiis kami ng anak ko para lang sa inyo ng anak mo. Ginusto ko ba na magkaroon ng allergy yung baby ko sa gatas? Kaya't binala ko silang lahat at hindi ko na sila pinagpapapansin ngayon. Kahit na chinichismis niya ako sa mga kasama niya at mga kumari niya. Na ang kwento pa sa akin ng kapitbahay niya, sinumbong daw ako ng biyanan kong babae sa asawa niya at galit na galit daw sa akin. Kasi nga sinagot-sagot ko daw yung asawa niya. Yun nga Mami Len, ang tanong ko lang, mali ba yung part na pinagtanggol ko lang naman yung sarili ko at yung anak ko? Medyo nagigilty kasi ako. Mami Len, kailangan ko ng advice. Masyado nang napahaba. Sana mabasa niyo yung letter ko. Letter sender, Maribet ng Bukawe, Bulacan. Very satisfying ang sagutan. Mukhang hindi mo naman na need ng advice kasi nariltok mo ng malala yung biyanan mo eh. Ang kailangan makatikim ng real talk ay yung asawa mo malambot ang ilong. Na pati panggatas ng anak mo ibibigay. Diyos may sarap isilid sa kahon. Sabihin mo dyan sa asawa mo baka sa sobrang sipag niya umigsi yung buhay niya. At sa sobrang bait niya nakakalimutan na kayo yung priority niya. Kaya mo na yung problema mo. Malupit ka pa sa akin. Real talk queen ka, Mima.